Hi everyone, kamusta po kayo lahat and welcome back po sa ating Plan 40. Konting kembot na lang po, no, ay matatapos na po tayo sa ating Plan 40. Pero it doesn't mean na kapag tapos na po tayo sa ating Plan 40, tapos na rin po yung prayer natin. So, hindi dapat natatapos lang sa Plan 40, kundi maging habit po natin yung palaging nananalangin. Okay? So, ngayon po, ang verse po natin for this day is yung Book of Mark, chapter 11, verses 23 and 24. Sabi dito, Tagalog version po, in verse 23, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat at kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Verse 24, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, mananampalataya kayong tatanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Okay. So, sinasabi lang naman dito sa atin na anuman yung mga pinapanalangin natin, tiyak na mangyayari ito. Pero, sabi kasi dito, no, first sa Mark 11:23, na dapat merong faith at power sa bawat words na lumalabas sa bibig natin. So, tinuturo ni Jesus na ang faith natin ay may power para baguhin yung mga bagay sa buhay natin. Tulad ng bundok na ang simbolo nito ay may mga malalaking hadlang o pagsubok sa buhay natin. Kaya sinabi ni Jesus na kung may pananampalataya ka at hindi ka magdududa, kahit na yung pinakamahirap na sitwasyon mo sa buhay o yung pinakamahirap na problema, ay matutulungan ka ng Diyos na malampasan ang lahat ng yan. Kaya halaga sa buhay natin na huwag tayong magduda na kaya baguhin ng Lord yung mga sitwasyon natin sa buhay. Pangalawa is yung Mark chapter 11 verse 24 na dapat meron tayong faith na anuman yung pinapanalangin natin is mangyayari ito, na kapag nagdarasal tayo, maniwala na tayo na matatanggap na natin ito. So, ibig sabihin lang nito na hindi dapat tayo maghintay na makita yung mga sagot sa prayer natin bago pa tayo magtiwala. Pagkus ay kailangan na maniwala na tayo na yung prayer natin is natanggap na natin mula sa ating Panginoon. Pinapakita dito, magkaroon tayo ng faith ng walang pag-aalinlangan. Okay? So, sa Mark 11:23 and 24 ay nagtuturo sa atin ng malalim na prinsipyo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na sa bawat aspeto ng buhay natin na anuman yung mga ipinapanalangin natin, magsimula sa imposible, magiging posible sa ating Panginoon basta't magkaroon lang tayo ng faith na merong pagsunod sa Kanya. Amen? So, ayun lamang po and God bless to everyone. See you sa ating Harvest Sunday. Kaya let us all and pray para po sa ating Plan 40. Yes, Lord God, muli Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito, aming Ama. Lord, alam po namin lahat ng mga imposible ay pwede maging posible, Panginoon o God. Kaya anuman po yung mga ipinapanalangin namin at kung anuman po yung mga nasa prayer list namin, Panginoon o God. Lord, walang alinlangan, walang pagdududa na alam po namin na i-grant nyo nga po, Panginoon, ang lahat ng mga pinapanalangin namin, aming Ama. Lord, salamat po sa Plan 40 na ginagamit ninyo sa buhay namin, Panginoon, na dalangin ko po, Panginoon o God, Lord, hindi lamang po matatapos itong taon na ito yung Plan 40, Panginoon o God, kundi masusundan pa po itong Plan 40 na ito, Panginoon o God, dahil maraming prayers po ang sinagot ninyo. Kaya, Panginoon, ay nagpapasalamat na po kami, Panginoon aming Ama. Lord, muli ay dinadalangin ko po, Panginoon o God, na samahan nawa po ninyo kami sa araw-araw at patuloy po ninyo kami ingatan, protektahan at balutin ng inyong banal na dugo. Ganun din po ang mga instrumento mo na yung ginagamit magsimula kay Daddy Paz, kay Mami Paz at ganun din nga po, Panginoon, kay Pastor Earl, God, at sa lahat din nga po, Panginoon, ng mga leaders and workers mo, Panginoon aming Ama. Lord, salamat po sa buhay nila, aming Ama. Muli, aming Diyos, itinataas po namin ang lahat sa inyo at
isinusuko na po namin anuman po yung mga sitwasyon na may hirap sa buhay namin aming Ama. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.